Okay, magandang araw mga kaibigan. Ito, breaking news. Nagsalita na ang Iglesia ni Cristo tungkol sa pag-aresto kay PRRD at pagdala nila sa The Hague, Netherlands. Okay. News 5 na post 12 minutes ago. Title of the post. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa batas, yun sana ang dapat pairalin. Ito ang iginiit ni Brother Edwin Zabala, tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo, kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at paglipat ng kanyang kustodiya sa International Criminal Court. Sa The Hague, Netherlands, si Duterte para harapin ang reklamong crimes against humanity sa ilalim ng war on drugs ng kanyang administrasyon. Giit ni Zabala, sino mang Pilipino na lumabag sa batas ay dapat litisin sa bansa. Aniya, may kakayahan ang mga hukom sa ating bansa na gampanan ang kanilang tungkulin na ipataw ang hustisya. Kung ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga nito ng kaguluhan, hidwaan at kawalan hustisya. Aniya. Matatandaang nagsagawa ng National Rally for Peace noong January 13 para isulong ang pagkakaisa sa gitna ng tensyon sa politika. Yan po ang post ng News 5 at inilagay nila dito yung exact mensahe ng tagapagsalita. Ito, kung ano ang tama at kung ano ang nasa batas, yan sana ang dapat pairalin. Sino mang Pilipino o mamamayan na may ginawang paglabag sa ating batas, dapat dito litisin sa ating bansa. Gumagana naman ang sistema sa ating bansa. Hindi po natin sinasabing huwag litisin ang dating Pangulo sa mga inaakusa laban sa kanya. Nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasiyahan ang ganitong usapin. Brother Edwin Zabala, spokesperson, Iglesia ni Cristo, March 21, 2025. Okay? So, magbasa lang tayo sandali sa mga comments bago tayo magbigay ng reaksyon. Pimentel Garcia Sam. Paano nga lilitisin dito sa bansa natin? Sa panahon niya, nangyari ang mga krimen. Flex Sky, binababoy na nila ang batas. Ginawang inutil ang justice system ng gobyerno, hindi sinusunod ang batas. Albert Angelo Garin, paano makakasuhan dito sa bansa natin? Walang police report. Dan Madrihelo, wala kasing nasampang kaso dito. Biro mo, libo-libo ang napatay. Tapos, zero case. Nung libo-libong napatay, 43 lang ang kaso doon sa 43 lang ang kaso doon sa ICC. Libo-libo. Ano ba naman? Ano yun? 19 plus 24 equals libo-libo, 30,000. Yan ang mathematics ninyo. Aresteo, dito sa Pilipinas litisin para magamit ang mga sumusunod. Influensya, wheelchair, Negres, St. Luke's. Ray Nick, kaya pala may 3 presidente na kung di napawalang sala, halos di naman umusad, karamihan ang kinaso sa kanila. Marcos Sr. Estrada, GMA.
de La Salde Gomez. Tama naman ang sinabi ng iglesia, wala naman silang pinapanigan niyan. Kung susundin talaga ang tama, ang batas, di wala sanang di pagkakaunawaan. So, ang Jele de Maapi, tama naman ang stand ng Iglesia ni Cristo. LG Jelly, paktay na INC versus Ngagba. Nick Marquez, kaya nga dito dapat tapos ayaw paimbestigahan ni ang drug addict at EGK niya. Tadio Lemor, tama, dapat litisin dito. Sana dito sa Pilipinas kasi dito siya nagkasala at dapat din. Sana mga addict at mga drug pusher noon hinuli at ikinulong para litisin dito sa Pilipinas. Okay. Jones Alexa, salamat INC. Kawawa kayo, Ngagba admin, sa darating na halalan. Yan na. I'm very sure ito. Ang Iglesia ni Cristo na nagsalita, tama naman. Ako, sang-ayon ako sa paninindigan ng Iglesia, umiiral ang ating investigative, prosecutorial at saka judicial system. Investigative, yung NBI o mga police, nandiyan naman. Prosecutorial, yung mga fiscal natin, DOJ, nandiyan. Judicial, mga korte natin, umiiral. Kaya nga, sabi ni Soljen Guevara is, functioning ang lahat. Bakit tayo mag-ano sa ICC? Wala nang sakop ang ICC kasi complementary lang ang ICC. Papasok lang ang ICC sa mga bansa na hindi na gumagana ang investigation, prosecution, at justice system. Buhay na buhay ang justice system natin dito. Kanina nga si Ombudsman Martires, nagsampa ng kaso laban sa 7 associate justices ng Court of Appeals. Ayun, ang Korte Suprema, uma-action, mabilis. Bakit mo siya dadalhin sa foreign entity? Kaya mabuhay ang Iglesia ni Cristo. Dapat kung ano ang tama, yun ang gawin. Kung ano ang nasa batas, yun ang pairalin. So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay. Nang mag-rally po ang Iglesia noong January 13, 2025, ang ipinanawagan po namin sa mga namiminuno sa ating bansa, at malamang ay naaalala nyo po ito, kapayapaan, pagkakaisa, at unahing asikasuhin ang problema ng ating bansa at mamamayan nito kaysa yung mga hakbanging magbubunga lamang ng awayan at hidwaan. Dahil alam naman ng marami po na ang mga ito pawang pamumulitika lamang. Ang nakakalungkot po ay yung panawagang yun ng Iglesia ni Cristo tila hindi pinakinggan ng mga kinauukulan. Kaya nga po, Kuya Jen, nangyari yung mga nangyayari ngayon. Ayun. Hindi naman po natin may tatatwa ng sino man. Matindi ang pagkakabahabahagi ngayon ng mga nasa gobyerno hanggang sa ating mga mamamayan. Hindi lamang tayong mga Pilipino ang nakakaalam na hindi tayo nagkakaisa. Ang nakakalungkot, maging ang mga taga-ibang bansang nagmamasid sa kaganapan po rito ngayon sa Pilipinas, alam na alam nila, hindi nagkakaisa. Magulo. Ayun po, ano po ba ang posisyon ng Iglesia ni Cristo sa usapin tungkol po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ayan po, we come to the crux of the matter. Yes po, opo. Para po sa mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Hindi po sumasang-ayon ang Iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Sapagkat ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Kapag ang batas ay binaliwala
ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan at kawalang hustisya. Alam niyo po iyan. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat litisin sa ating bansa. Bakit po? Sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating hustisya. Hindi po natin sinasabing wag litisin ang dating Pangulo sa mga iniaakusa laban sa kanya. Ang saganang amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasyahan ng ganitong bagay at usapin. Ang mga hukom natin ay may kakayahan po na gampanan ang kanilang tungkulin, na ipataw ang tamang hustisya at pairali ng katarungan sa lahat ng sandali. Kaya, hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa sa iba. Yan po ang posisyon natin.